Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali. Ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Halos piso o higit pa na bawas presyo sa kada litro ng produktong petrolyo inaasahan sa susunod na linggo. Benefit package ng PhilHealth para sa breast cancer itinaas sa 1.4 million pesos. Mahigit 500 bagong sanctions planong ipataw ng Estados Unidos laban sa Russia dahil sa patuloy na pag-atake sa Ukraine. At popstar royalty Sarah Geronimo pararangalan ng Billboard's Women in Music. Good news para sa mga motorista. Posibleng magpatupad ng rollback ang mga kumpanya na langi sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil distillery players, maaaring bumaba ng 90 sentimos hanggang piso at 10 sentimos ang bawas sa presyo ng diesel. Habang 60 hanggang 90 sentimos naman ang posibleng maging rollback sa gasolina at halos pisong bawas sa kerosene. Sa Lunes, i-anunsyo ng mga oil company ang final price adjustment na ipatutupad sa Martes, February 27. Ang panibagong rollback ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa international market. Nangangamba ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa posibleng pagkawala ng halos 20 billion pesos sa oras na maaprubahan ang panukalang suspensyon ng kontribusyon sa mga minimum wage earner. Ito ang balita ni Gladys Tumabi. Bagaman pinag-aaralan pa ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang panukalang suspindihin ang kontribusyon ng mga minimum wage earners sa bansa. Ayon sa ahensya, bukas at nakahanda itong sumunod kung maaaprubahan. Batay sa taya ng Philippine Health Insurer, nasa 20 bilyong piso na koleksyon ang posibleng mawawala sa kanila sa pagpapatupad nito. Again, we're thoroughly studying it. Ako personally, again, feeling ko kasi maganda naman yung cash position namin, maganda naman lahat ng takbo, diba? At the end of the day, our heads will still be above water, no? So, I think we'll still manage. But again, we're studying it thoroughly and we'll see po. We'll see where it goes. Samantala, inihayag naman ng PhilHealth na walang tutol ang Malacanang sa pagpapatupad ng 5% increase sa premium contributions ngayong taon para sa pagpapalawig ng mga benepisyo sa ilalim ng Universal Healthcare Law. Ang reply lang was, after very, very thorough study on the premium increase, premium contribution increase, no, we pose no objection po on the scheduled increase which was implemented on January 1st. After thorough discussion and thorough study among all parties involved, I think it was agreed upon. All points, all opinions were taken very well, no, and it's just that was the final decision that we will implement the last year of increase from 4 to 5%. Kaugnay nito, sinabi ni Secretary Cheloy Garafil na patuloy pang pinag-aaralan ng palasyo ang karagdagang kontribusyon. Nais umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matiyak na mas malaki ang benepisyong makukuha ng mga Pilipino kesa sa idinagdag na halaga ng kontribusyon. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinaas pa ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang benefit package na ibibigay para sa mga breast cancer patients. Mula sa kasalukuyang 100,000 pesos na benefit package, gagawin na itong 1.4 million pesos. Ayon kay PhilHealth President and Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma, bukod pa ito sa 30% increase na ipinatupad sa lahat ng PhilHealth benefits. Paliwanag ng ahensya, itinaas nila ang benefit package dahil marami ang nagkakasakit ng breast cancer. Ang breast cancer ay bahagi ng Z-Benefit Package ng PhilHealth o ang mga sakit na karaniwang nagre-resulta sa matagal na pagkakaospital
at malalang kondisyon kung hindi agad naaagapan. Mandato ng Kamara na magpanukala ng pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Sagot ito ng isang ranking House Solon matapos ipahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na mas mainam na i-adapt na lang ng Kamara ang ipapasang bersyon ng economic charter change ng Senado. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Sa Lunes, February 26, sisimulan na ng House of Representatives ang pagtalakay sa Resolution of both Houses No. 7 na layong amyendahan ng ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Sa pamamagitan ito ng pag-convene sa House of Representatives bilang Committee of the Whole kung saan lahat ng mambabatas may pagkakataong makibahagi sa pagtalakay ng panukala. Ayon kay House Deputy Majority Leader, Tingog Party List Representative Jude Asidre, kailangan ding busisiin ng mga kongresista ang resolusyong nagsusulong ng economic charter change. Reaksyon ito ng mambabatas sa pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na mas mainam na i-adapt na lang ng Kamara ang ipapasang bersyon ng economic chacha ng Senado. With all due respect to the Senate, ang House din ay may sariling mandato para mag-propose ng amendment sa konstitusyon. Siguro sila mismo nakakalimot ng sarili nilang argumento na bicameral ang Kongreso, no? Gusto ho ng ating butihing Senate President na tanggapin na lang namin ang mga amendments na aprubahan sa parte ng Senado, ni wala hong sinabi kung may partisipasyon ba kami doon sa pagbalangkas ng mga pag-amyenda. Naniniwala naman si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na pagmumulan na naman ang panibagong banggaan sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang magkaibang probisyon sa Resolution of both Houses No. 6 ng Senado at Resolution of both Houses No. 7 ng Kamara. Nakasaad sa RBH 6 ng Senado ang mga katagang each house voting separately na wala sa RBH 7 ng Kamara. Pero isa sa nakikita ko natututulan na naman dito ng Senado, no, yung votation by Congress, 3/4 of the members. So ibig sabihin nito jointly mukhang meron na namang magiging problema dito between the House of Representatives and the Senate. Kamakailan, muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dapat Senado ang manguna sa pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanda ang Commission on Elections na sumunod kung sakaling ipag-uutos ng Kongreso na isabay sa 2025 national and local elections ang pagsasagawa ng plebisito kaugnay ng isinusulong na charter change o CHACHA. Nagtipo naman kahapon ng ilang grupo at kilalang personalidad bilang pagtutol sa CHACHA. Ito ang balita ni Dante Amento. Sinabi po nilang isama natin, then isasama po natin ang plebisito sa national and local election ng 2025. Walang nakitang problema ang Commission on Elections o COMELEC sa panukala na isabay sa 2025 national and local elections ang plebisito kaugnay ng isinusulong ngayon na amendment o pagbabago sa saligang batas. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, tatalima sila kung ipag-uutos ito ng Kongreso dahil bahagi ito ng kanilang kapangyarihan. Una nang sinabi ni Senador Juan Edgardo Sani Angara na siyang nangunguna sa subcommittee na tumalakay sa RBH 6 na ang kanilang target ay maipasa ang panukala sa October 2024 para maisabay sa 2025 midterm elections ang plebisito. Ito ay para makatipid-an niya sa pera ng taong bayan. Ayon naman kay Garcia, may pag-aaral na sila hinggil dito. Kung may magagastos man anya ay maaring dagdag na honorarium ng mga guro para sa dagdag na trabahong iaatang sa kanila. Nagkaroon na po ng pag-aaral ang inyong komisyon tungkol sa bagay na ito at wala pong masyadong magagastos. Completely halos walang magagastos ang COMELEC. Kung isasama man ang plebisito, isang katanungan halimbawa doon po sa ating balota. Samantala nagtipon kahapon sa EDSA Shrine sa Quezon City ang iba't ibang grupo at kilalang personalidad tulad ni Senator Risa Ontiveros, dating Senador Laila de Lima at dating Senador Bam Aquino
2 araw bago ang ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Panawagan nila ay cancel chacha o ipawalang bisa ang isinusulong ngayon na pag-amyenda sa 1987 Constitution dahil mapanganib ang charter change. Kagaya ng paniniwala ng iba, kapag ginalaw ang economic provisions ng konstitusyon, hindi malabong mapakialaman din ang ibang probisyon ng saligang batas. Natuto din naman ng mga leksyon ang mga tumututol sa chacha. Natuto ng leksyon ang mga magugunita pa rin sa EDSA People Power Revolution. Once na magbukas ang Constituent Assembly, halimbawa, ay bukas na bukas din yung pinto para palitan yung iba't ibang provision ng ating saligang batas. Ay yun ang isang pinangangambahan ko. Ang pangamba ng mga ito, kapag nagalaw ang economic provisions ng saligang batas, ay mapapaboran pa nito ang mga dayuhan na mamumuhunan sa bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Nakipag-partner ang Commission on Elections o COMELEC sa Members Church of God International o MCGI para sa mga mahalagang programa ng komisyon tulad ng voters registration at voter education. Para sa detalye, makibalita tayo kay Dante Amento na nasa Apalit, Pampanga. Live. Dante, ano mga nakapaloob sa programa ng COMELEC ngayong araw? Bernard, marami itong programa na isinasagawa ngayon dito sa La Verdad Christian College, Apalit, Pampanga o LVCC. At sa katunayan nga, Bernard, ito yung kauna-unahang pagkakataon na nakipagtulungan o nakipagpartner ang Commission on Elections o COMELEC dito sa Members Church of God International o MCGI para doon sa mga mahalagang programa ng komisyon. At kanina nga, Bernard, mismong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang pumunta dito para saksihan yung event na isinasagawa hanggang ngayon. Isinasagawa na ang voter registration o pagpaparehistro ng ating mga kababayan, no, Bernard, dito sa LVCC para doon sa ating mga kababayan, mga aplikante, bagong magpaparehistro o gustong magpalipat ng kanilang mga kung saan sila gustong bumoto. Nandito na rin, Bernard, yung tinatawag nilang Registration Anywhere Program. Ito yung RAP, kung saan bagong programa ito ng komisyon na kahit taga saan ka pa mga parte ng bansa, kung ikaw may taga Luzon o Visayas o Mindanao, ay maaari kang magparehistro dito dahil ang COMELEC na ang magdadala ng iyong requirement kung saan ka man o kung saang probinsya ka nakatira. Kasama rin dito, Bernard, itong voter education para malaman ng ating mga kababayan, partikular yung mga unang buboto o magpaparehistro pa lamang kung gaano ba kahalaga o gaano kasagrado yung kanilang karapatan na makaboto. Hindi naman po siya kasama actually sa po natin sa pag-aaral. Hindi po siya nabibigyan ng ganong attention. Pero through dito, merong session na binibigyan siya ng panahon para mas makilala natin or mas maintindihan po natin yung mga dapat nating intindihin sa pagboboto. Napakalaking bagay para sa amin dahil hindi na kami mapapagod at gagastos para sa pamasahe. Dahil mayroon pa rin akong pakialam bilang mamamayang Pilipino. Bernard, ipinaliwanag kanina ni Chairman Garcia ang mga mahalagang programa ng Komisyon, Innovation na ginagawa nila para maayos ang electoral processes sa Pilipinas. Pangunahing nakikinabang ngayon sa event ay yung mga mag-aaral ng La Verdad Christian College, lalo na may mga taga-iba't ibang panig ng bansa na nag-aaral dito para hindi na sila kailangan pang umuwi sa kanilang mga lugar. Ang kasapi rin ng MCGI na hindi pa rin rehistrado ay sinamantala na rin itong programang ito. Ayon kay Chairman Garcia, naging tahanan na niya ng mahabang panahon ang organisasyon ng MCGI at gayon din ang UNTV. Anya, bahagi ang hakbang na ito bilang pagtingin sa advokasya ni Kuya Daniel Rason na ang paggawa ng mabuti ay maaring pasimulan kahit isang araw lang. Patuloy niyang sinasabi yan na kahit isang araw lang pwede tayong gumawa ng kabutihan. Kung kaya naman, minarapat po natin na dalhin dito, Bradani, ang registration dito po sa inyo, sa mismong compound
ng MCGI dito mismo sa inyong kakolehiyo upang alam naman natin madami sa inyo ang hindi nakakapagrehistro. Madami sa inyo ang hindi nakakapunta at nakakauwi sa mga lugar kung saan kayo nagmula sapagkat nag-aaral. Tiniyak naman ng MCGI ang palaging bukas sa COMELEC para makatulong alinsunod sa palaging itinuturo mula pa kay Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Rason na hango sa Biblia na tumulong sa kapwa magpasakop sa mga palatuntunan ng pamahalaan. Sinabi ni Brother Danny Navales na kinatawan ng MCGI, nagpasalamat sila sa COMELEC dahil sa partnership na ito para hindi lang makapagparehistro ang kanilang mga miyembro kundi ma-educate sa tamang pagboto. Ito ay tulong na rin ng MCGI sa mga programa ng COMELEC para sa maliit na paraan ay maging kasangkapan para maabot ang kanilang mga layunin. Nagkakaisa tayo dapat sa pagsuporta at pagpapahalaga sa effort ng ating lipunan. Narinig po nating madalas sa orientasyon ni Kuya Daniel na hindi tayo dapat maging bahagi ng suliranin ng lipunan ng bansa. Dapat kung tayo talagang mamamayang tunay na Kristiyano, dapat bahagi tayo ng solusyon anuman ang problema ng ating bansa. Bernard, sa ngayon ay nagpapatuloy pa itong ginagawang activity o itong voter registration in particular ng Commission on Elections dito sa La Verdad Christian College dito sa Apalit, Pampanga at tatagal pa yan mamayang alas 5 ng hapon. At ang kagandahan niya na Bernard ay hindi naman lahat lang ay MCGI o kaya estudyante ng LVCC ang tinatanggap dito. Maging yung ating mga kababayan, halimbawa dito sa Pampanga, gusto nilang mag-walk-in, gusto nilang walk-in applicant, ay pwede silang pumunta rito para sila ay makapagparehistro. Hindi na nila kailangan pang pumunta sa kanilang mga election officer. At galing nga dito, Bernard, ay tumuloy na rin si Chairman Garcia dyan sa Baguio City para sila ay magkakaroon naman ng voter education din bukas dyan sa Baguio City kasabay ng Panagbenga Festival. Yan ang ating update mula dito sa Pampanga. Balik sa iyo, Bernard. Magandang programa yan, Dante, ng COMELEC. Itong schedule nila sa Apalit, ngayong araw lang ba ito o masusundan pa? O kung masusundan ay sa ibang venue naman ba, Dante? Bernard, sa ngayon, kumbaga initial pa lang naman ito ay isang araw lang muna. Itong today lang ito hanggang alas 5 ng hapon. Pero kasi ang nangyayari dito, Bernard, itong ginagawa ng COMELEC, maganda ito kasi may mga report sila sa isang araw, sa isang buong probinsya na nasa 41 lang yung kanilang narehistro, nasa 81, so buong probinsya na yun. Pero dito naman sa MCGI o dito ngayon sa LVCC, nakita naman natin, marami sa ating mga kababayan ang tumugon. At nakausap nga rin natin kanina, yung kanilang election officer ay maaari pa namang in the future o sa mga susunod na panahon, bago matapos ang pagpaparehistro sa September 30 ay maaring masusundan pa itong partnership nila kasama ang MCGI. Ang sinasabi nga dito ng election officer kanina ay maaring satellite registration. Kumbaga, kahit hindi man dito sa LVCC, maaring sa ibang lugar na o dito sa compound ng MCGI ay maaari silang makapag-conduct ng voter registration kasi maganda nga ito yung COMELEC na mismo ang lumapit, Bernard, dito sa mga residente kaysa yung mga residente ang pumunta pa doon sa kanilang mga opisina lalo na kung malayo. Gaya ng ating na-interview kanina, natuwa siya kasi hindi na niya kailangang umuwi ng Quezon City para lang magparehistro dahil mismo ang COMELEC dito sa kanilang lugar ay nandito na. Pwede na siyang magparehistro. At ang kagandahan pa, Bernard, nung mga naunang pagpaparehistro, 3 pages yung kailangang sulatan ng ating mga kababayan. Pero ngayon, dahil iniklian na lang ng COMELEC, 1 page na lang ang kailangan nilang i-fill out at sila ay pwede nang makapagparehistro, Bernard. Alright, hanggang alas 5 po pala ng hapon ngayong araw yan, Dante. Pwede pang humabol yung mga kababayan nating malapit yan sa may LVCC Apalit, Pampanga. Maraming salamat, Dante Amental, live mula sa Apalit, Pampanga. At para naman po sa ating ulat panahon. Ayon sa Pag-asa, patuloy pa rin ang epekto ng Northeast Monsoon o malamig na hanging amihan sa extreme northern Luzon.
habang ang easterlies naman o ang mainit na hangin galing dagat Pasipiko ang magpapaulan sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil po sa easterlies, makararanas ng maulap na kalangitan at may kalat-kalat na pagulan at pagkulog ang bahagi ng Bicol Region at ilang bahagi ng Visayas Region. Maulap at papulupulong pag-ulan naman ang mararanasan sa bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at nalalawing bahagi ng Cagayan Valley. Samantala, papulupulong pag-ulan at pagkulog naman ang maaring maranasan sa Metro Manila at nalalabing parte ng bansa. Nagbabala ang isang health expert kaugnay sa mga sakit na mauuso ngayong El Niño phenomenon. Paalala ng mga eksperto, siguraduhing malinis ang pagkain at tubig na ating inumin upang maiwasan ang mga sakit. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ngayong nararamdaman na ang epekto ng El Niño phenomenon sa bansa, nagbabala ang isang doktor hinggil sa mga sakit na mauuso kapag mainit ang panahon. Ayon sa infectious diseases expert na si Dr. Ron Jean Solante, karaniwan ang nauuso ang heat stroke kapag mainit ang temperatura. Karamihan sa mga nabibiktima nito ay ang mga matatanda. Ilan sa mga sintomas nito ang pananakit ng ulo, pagkahilo, hypertension, hirap sa pagtulog at iba pa. Kaya naman payo ng doktor, ugaliing uminom ng maraming tubig at iwasan ang matagal na exposure sa init ng araw. Kung makuha nila yung 8 to 10 glasses a day, mas importante yon. And if they can have a maximum of 12 glasses, especially sa ngayon na tag-init, no? And pangalawa, they have to be less ang exposure sa sunlight. Dapat sa loob lang ng bahay. And if they will be going out, dapat magsuot ng damit na at least covered lahat ng skin natin, no? Para lang at least hindi ma-expose sa sun. And they should also wear clothing na medyo light, hindi yung mga makapal na mga tela. Bukod sa heat stroke, ilan pa sa mga sakit na binabantayan ng mga doktor ngayong El Niño ang paglaganap ng food poisoning at ang iba pang parasitic infections gaya ng amoebiasis. As much as possible, we discourage drinking the tap water kasi meron naman tayong mga report na drinking directly from tap water may not be safe. So isa yan sa mga paraan is dapat pakuluan natin, no? To make it safe. Marami ding mga, if you can afford, yung mga purified water, mga binibenta, can also be another alternative for that. Nagbabala rin ito sa posibleng pagtaas ng kaso ng dengue ngayong mainit ang panahon. At para makaiwas sa sakit, muling nagpaalaala ang doktor sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan at palaging paghuhugas ng kamay. Kailangan talagang maghugas ng kamay, no? Pag nag-prepare ka ng food, isa yan sa mga importanteng i-advise natin dahil part of that infection na tinatawag natin na waterborne diseases ay galing sa mga dumi na kamay na humahawak sa mga pagkain or sa tubig, and it can also cause these waterborne diseases. Hulyo noong nakaraang taon ang i-anunsyo ng Pag-asa ang pagsisimula ng pag-iral ng El Niño sa Tropical Pacific. Paliwanag ng Pag-asa, ang El Niño ay isang weather phenomenon na mula sa Pacific Ocean na nakapagpapabago ng temperatura at klima sa kalupaan. Ilan sa mga epekto nito ang tagtuyot, kakulangan sa tubig, pagkasira ng mga pananim at limitadong supply ng kuryente. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang stress sa maaaring dahilan ng ischemic heart disease. Maaring tumaas ang blood pressure ng tao at maging dahilan ng pagsikip o pagbabara sa mga ugat na malapit sa puso. Kaya't pinapayuhan ng mga health expert ang lahat na magkaroon ng maayos na lifestyle upang maiwasan ang paglala nito. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang ibig sabihin ng ischemic heart disease ay ito ay kondisyon na nagkukulang ng adequate na daloy ang puso mula sa mga ugat na makikita mo sa ibabaw nito. Ano? So,
if there is no adequate blood flow that carries oxygen and nutrition to the muscles of the heart, then that will come up with an ischemic heart disease. So napakahalaga nito kasi ang pagtibok ng puso ay nakasalalay sa adequate amount ng daloy ng dugo dun sa himaymay ng laman ng puso. Ayon sa mga eksperto, ang stress ay isa rin sa nagiging dahilan ng pagsikip ng mga ugat, kaya tumataas ang blood pressure ng tao na maaaring makapagpalala sa sakit na ischemic heart disease o kilala rin sa tawag na coronary artery disease. Dagdag pa nito, hindi rin basihan ng body weight para masabing ikaw ay may good or bad cholesterol sa katawan na isang factor rin na minomonitor sa sakit na ito. Usually, yung mga high-strung na pasyente or matataas ang level ng stress, meron tayong tinatawag na increase in the amount of catecholamines in our system. Ibig sabihin, yung stress ay isa sa mga issue na nagiging dahilan kung bakit sumisikip ang ugat. Tumataas ang blood pressure. At kapag palaging nangyayari yan araw-araw, day in, day out, then it can add up to the risk factor on a patient who can potentially have coronary artery disease. Yung timbang ng isang tao ay hindi basihan kung ikaw ay mayroong mataas na cholesterol o hindi, no? Pwede kang mataba ka or plus size ka pero maganda ang cholesterol mo. Meron namang payat na payat pero ang taas ng cholesterol, no? Kaya't ang payo ng mga doktor na magkaroon ng maayos na lifestyle, lalo na't nakasalalay ang ating mga kalusugan dahil hindi biro ang magkaroon ng mga karamdaman. Ang coronary artery disease, ang ischemic heart disease ay isa sa mga pinakang-common, pinakamataas na dahilan ng tinatawag nating mortality and morbidity. Ito ay sa kadahilanan na nagbabago ang panahon, nagbabago ang level ng stress ng tao, at nagbabago ang lifestyle. So kahit sinabi natin na it can be a genetic problem, then napakahalaga pa rin ng lifestyle para maalagaan natin yung ating sarili. Kasi itong lifestyle na ito ang magpupush sa inyo para magkaroon ng problema sa mga susunod na panahon. Napakamahal po ang pagpagamot sa hospital. So napaka-importante na bigyan ninyo ng tuon o bigyan niyo ng pansin yung tamang pangangalaga sa inyong kalusugan dahil mahirap magkasakit. Alamin ang iba pang detalye ukol sa ischemic heart disease. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ngayon ng Malacanang ang nakatakdang pagbiyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungo ng Australia sa darating na February 28 at 29. Ayon sa Malacanang, bibisita doon ang Pangulo bilang guest of the Australian government. Kalinsabay nito ay nakatakda ring pirmahan ang ilang mga kasunduan na magpapalakas sa ugnayan ng Pilipinas at ng Australia. Sa darating na Nobyembre ay ipagdiriwang ang ika-78 anibersaryo ng diplomatic relations ng Australia at Pilipinas. Inihayag ng Department of Migrant Workers na mayroon ng karapatan ang mga Pinoy seafarer na tumangging maglayag sa Gulf of Aden. Binibigyan rin sila ng pribilehiyo na magpa-repatriate pauwi ng Pilipinas, kung saan sasagutin ng agency ang gastos at makatatanggap pa ng 2 buwang sahod. Base ito sa napagkasunduan sa International Bargaining Forum kung saan kasama na ang Gulf of Aden sa sakop ng expanded scope of high-risk areas. Bukod sa Gulf of Aden, kasama rin sa idineklarang high-risk areas ang southern section ng Red Sea. Ayon sa DMW, layon ng hakbang na ito na masiguro ang proteksyon ng mga Pilipinong marino sa gitna ng umiir na tensyon sa Middle East. Nauna nang naiulat ng mga nakaraan ang pagkaka-hijack sa mga chemical tanker na dumadaan sa Gulf of Aden kung saan lulan ang ilang Pinoy seafarers. Nakatakdang isagawa ang nationwide simultaneous earthquake drill para sa unang quarter ng taon sa darating na March 25, alas 9 ng umaga. Ayon sa Office of Civil Defense, pangungunahan ng NDRRMC ang nasabing aktibidad kung saan ipapakita ang iba't ibang senaryo na posibleng mangyari sa pagtama ng lindol sa bansa.
Kabilang dito ang rescues at evacuation situations na gagamitan ng disaster response techniques para imulat ang kamalayan ng publiko. Hinihikayat naman ng ahensya ang lahat na gawin ang duck, cover and hold position sa pagtunog ng sirena na bahagi ng quarterly activity sa bansa. Bumaba ang naitatalang aksidente sa kahabaan ng National Road sa San Mateo, Rizal simula nang ipatupad ang pagbabawal ng pagdaan ng mga tricycle, pedicab at e-bike doon. Sang-ayon naman dito ang ilang tricycle driver, subalit nakikiusap sila na payagan na makapagdagdag ng singil sa pasahe dahil sa humaba naman ang kanilang binabiyahe. Ito ang balita ni Jolitz Matangat. So we've noticed a significant rise ng road accidents involving tricycles, e-bikes, and e-trikes. There was about a 60% increase from 2022 to 2023. Napansin ng lokal na pamahalaan ng San Mateo, Rizal ang pagdami ng aksidente na kinasasangkutan ng mga tricycle, e-bike at e-trike sa National Highway simula na bumalik sa normal ang sitwasyon matapos ang restriction dulot ng COVID-19 pandemic. Dahil dito, muli nilang ipinatupad ang matagal na ordinansa na nagbabawal sa mga nasabing sasakyan na dumaan sa National Highway. Well, actually, it's an old ordinance. It was created last 2021, Series 9. So we are just re-implementing it. So basically, nagkataon naman last December ay nagkaroon ng paalala ang ating DILG na implement yung strict na ipagbawal yung mga tricycles, e-bikes, e-trikes sa mga national road. So, nagkataon din naman, it was pandemic nagkaroon ng pandemic in 2021, kaya hindi kagad na-implement ito. Sa unang araw ng pagpapatupad ng ordinansa nitong February 2, umabot sa 19 ang tricycle na nahuling lumabag at pinagbayad ng penalty. Batay sa Municipal Ordinance No. 009 Series of 2021 ng San Mateo, Rizal, ang mga nahuhuling lumabag sa una at ikalawang pagkakataon ay pagbumultahin ng tig 2,500 pesos, habang kanselasyon na ng prangkisa ng tricycle sa ikatlong paglabag. Mayroong exception para sa mga tricycle, pedicab at e-bike na may sakay ng mga senior citizen, PWD, buntis at may espesyal na pangangailangan. Mayroon ding exception sakaling mayroong emergency. Sang-ayon naman sa muling pagpapatupad ng ordinansa ang ilang tricycle driver na aming nakapanayam. Ayun, kung sa highway po, talagang bawal po talaga. Kung ako po ang tatanungin, talagang hindi po pwede kasi takaw disgrasya eh. Yun po ang totoo pagdating sa highway. Marami naman pong daan na pwedeng daanan na kumbaga dati pa yun, nung ako officialis pa, pinag-uusapan na talaga yun about dyan sa highway kasi minimize nga yung pagdaan dyan dahil nga sa mga aksidente nangyayari. Kasi minsan yung malalaking sasakyan na inaabot yung mga kawawang tricycle. Subalit, pakiusap ng tricycle driver na gaya ni Roger Cabine, payagan silang magdagdag ng singil sa pasahe dahil mas humabaan niya ang kanilang binabiyahe sa ngayon dahil sa rerouting. Kahit papaano sana madagdagan man lang sana yung pamasahe namin para kahit papaano meron man lang kaming magiging kita at makapag-boundary din po sa tricycle at mayroon din kaming maiuwi sa pamilya namin. Panawagan naman ng local government unit ng San Mateo, Rizal sa mga apektadong driver. Okay, nananawagan kami na maintindihan sana kung bakit natin kinakailangan maging ligtas ang ating lansangan at sumunod lamang dun sa mga matagal na nating ordinansa at batas na lalong maging ligtas ang ating kalsada. Mayroon naman pong mga alternatibong madadaanan. Puspusan ang pagpapagawa natin ng mga secondary roads at ngayon naman ay nilalawakan ng ating national road. Jolitz Matangat, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Makulay at masayang street dancing ang bumungad sa mga turista sa Baguio City sa idinaraos na Panagbenga Festival sa lungsod. At para sa detalye, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa Baguio City? Marami na ba ang nagpuntang turista? Yes, Bernard, kanina ngang umaga ay talagang marami na at dagsa ang mga turistang pumunta sa Baguio City para nga saksihan ang Grand Street Dance Competition dito sa Baguio City. Hindi pa nga inaanunsyo, Bernard, ang katatapos lang na performance ng mga kalahok sa Street Dance Competition at Drum and Lyre Competition at aabangan natin yan mamaya. Naging matingkad at makulay ang kahabaan ng Session Road at Harrison Road kaninang umaga nang muling masaksihan ang taunang street dancing na isa sa pinakaabangan at atraksyong Panagbenga Festival. Hindi lamang ang King Galing sa pagsayaw ang ipinamalas ng 13 paaralang lumahok sa naturang patimpalak kundi kitang-kita rin ang kanilang pagkamalikhain dahil sa nagagandahan at makukulay nilang kasuotan o costume at props. Mula Panagbenga Park, pumataw ang mga mag-aaral na kasali at bigay todo sa pag-indayog upang mabigyan ng kasiyahan ang mga manonood na hindi inalintana ang init ng panahon. Gaya na lamang ng pamilya ni Kambal mula sa bayan ng San Antonio, Nueva Ecija. Alas 2 pa lang ng madaling araw, dumating na sila sa Baguio at naglatag ng sapin na pupwestuhan sa Harrison Road. Talagang inagapan namin, nagaan talaga namin ng punta rito para yung mapanood namin ng maayos yung festival, yung gagawin nilang performance na. So anong oras? Alauna. Mas maaga pa sa alas 2, dito na kami diretso. Nagpatuloy naman ang pagsayaw ng mga kalahok hanggang Melvin Jones kung saan idinaos ang programa at isinagawa ang presentasyon o dance performance ng bawat kalahok na kinabibilangan ng Baguio City National High School, Bitolok Tribe Street Dancers, Bani Pakwan mula Bani Pangasinan, Tribo Palayano mula Palayan, Nueva Ecija, Tribo San Carlos City, Nueva Ecija, Narvacan, Isang Sangayan, Narvacan, Ilocos Sur, at Tribo Rizal mula Rizal, Kalinga. Pumarada din kanina ang Philippine Military Academy Color Guard, PMA Band at PMA Cadets. Sinundan ng City Government of Baguio kasama ang department heads at guests. Baguio Sister City Foreign Delegation, kabilang na ang Gwangju ng Republic of Korea, Yongsu-go, Republic of Korea at Honolulu, Hawaii. Baguio Flower Festival Foundation Incorporated at iba pa. Samantala sa kanyang pambungad na pagbati ni Mayor Benjamin Magalong ay lubos na pinasalamatan ang Baguio Flower Festival Foundation Incorporated Committee at lahat ng mga guro at mag-aaral at mga magulang sa patuloy nitong pakikisa sa kompetisyon sa Panagbenga Festival. Tema ng Panagbenga Festival 2024, Celebrating Traditions, Embracing Innovations. Bernard, bukas naman ay aabangan natin ang isa sa highlights ng Panagbenga Festival, ang pagparada ng 33 karosa na pinalamutian ng makukulay at iba't ibang klase ng bulaklak. Magsimula bukas ng alas 8 ng umaga ang Grand Float Parade. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Grace Doctolero, live mula sa Baguio City. Siyam na 11 ang tao ang na-recover kasunod ng sunog sa isang 14 na palapag na apartment complex sa Valencia, Spain. Unang iniulat ng mga opisyal na 10 tao ang nasawi, subalit kinalaunan ay ipinahayag na may isang nawawala. Wala pang binabanggit ang mga opisyal sa dahilan ng sunog. Samantala, 3 araw na nagdeklara ng mourning o pagdadalamhati dahil sa trahedya. Nasagap ng US military aircraft ang isang high-altitude balloon sa Utah, USA. Batay sa US officials, hindi na maniobra at hindi itinuturing na isang national security threat ang lobo. Gayunman, hindi patukoy kung saan ito nagmula at ano ang layo nito.
Noong nakalipas na taon, pinabagsak ng US ang isang Chinese balloon na tumawid sa bansa mula Alaska patungong East Coast. Inanunsyo ng Estados Unidos ang planong pagpapataw ng mahigit 500 bagong sanctions laban sa Russia dahil sa patuloy na pag-atake sa Ukraine at pagkasawi ng opposition leader na si Alexei Navalny. Kabilang narito ang hakbang laban sa main card payment system, financial at military institutions at mga opisyal ng Russia na sangkot sa pagkakabilanggo ni Navalny. Maging ang European Union o EU, inanunsyo rin ang bagong sanksyon sa Russia kaugnay ng access nito sa military technology. Tinaguri ang King of Underbone na Suzuki Raider at ang Next Level GS kung tawagin na 2024 BMW GS 1300 ang tampok ngayong linggo sa Manibela. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Matapos nating makilala ang dalawang bagong makakasama ni Kuya Daniel Razon sa Manibela na sina Alfred Watermax at Reed Motovlog. Bro Reed, sabi nga nila, every rider may riding body. Okay. So ito yung nag-iisang riding body ko. Ha? Nag-iisa? Oo, nag-iisa to bro. Isa sa ginagamit? 1300. Okay. Linawin mo. Isang 1300. Okay. Panoorin naman natin ang kanilang owner's review ng pinakaunang labas na 2024 BMW GS 1300 sa Pilipinas. Oh! Oy, di ba? Yung naririnig ako bro, parang gumagalaw yung suspension, ha? Yun. Parang ina-assist ka niya para ma-center stand mo, ano? Kaya sa tinatawag na center stand assist. Okay. So isa yan sa dinagdag nila sa bagong model ng 1300. Kahit na hindi mo na kailangan magpalakas ng binti para lang ma-center stand mo yung giganting motor na to. Napaka-friendly naman pala sa mga beginner riders to. At napaka-high-tech. At isa pa sa nadagdag dito bro, itong windshield niya oh. Uy, automatic na bro. Automatic yan. Pagdating naman sa 150cc category, alam nyo bang may 2 dekada nang napatunayan pagdating sa hyper underbones ang Suzuki Raider? Panggit nga nila na tinatawag nila itong the king of underbone. Kasi dati kasi bro, nung nag-start pa lang magmotor, ang Raider 150, di pa FI nun, ang pinakamalakas sa larangan ng 150cc category. Kasi siya lang ang 4 valves ng panahon na yon. So, kaya nasanay na yung tao, kaya hanggang ngayon sinasabi pa rin nilang the king of underbone kasi nag-exist pa rin ang Raider hanggang ngayon. Mapapanood din ang pagbabahagi ni Alfred Watermax ng mga kaibahan ng 2024 BMW GS 1300 sa Manibela Test Ride. Medyo mas malakas siya ng konti sa 1250. Sa previous model, mas maramdaman mo yung kanyang power. Pero yung comfort, hindi nag-sacrifice. Although aggressive pa rin siya, pero yung bigla na itatapon ka ng motor papatalikod, hindi siya ganun kalakas compare sa mga other adventure bikes. Sobrang maamo pa rin siya, mabait, i-drive. Huwag palalagpasin ngayong linggo sa Manibela, alas 8:30 ng umaga, dito sa UNTV. Sabayan ding mapapanood sa UNTV News and Rescue YouTube channel at Manibela Facebook page. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa nalalapit ang pagtatapos ng quarterfinals ng UNTV Cup Season 10, balik sa Paco Arena sa Maynila ang triple header. Sa first game, magtutuos ang NHA Home Masters at GSIS Furies alas 2 ng hapon. Target ng NHA na maipanalo ang huli nilang 3 laban para
manatili ang pag-asa na makaabante sa semifinals. Sa second game, bakbakang Ombudsman Blockbusters at defending champion AFP Cavaliers ang aabangan alas 3:30 ng hapon. Tulad ng NHA, kailangan ring maipanalo ng Ombudsman ang kanilang 3 huling laban para sa semifinals ticket. Subalit hindi ito magiging madali dahil ang AFP na ngayon ay nasa top 1 sa quarterfinals na may 10-3 win-loss record ay kailangan na lang ng isang panalo para makasigurado na makaabante na sa next round. At sa third game, mainit na sagupan din ang aasahan sa DNR Warriors at Senate Defenders alas 5 naman po ng hapon. Ang DNR ay pangalawa ngayon sa standings sa quarterfinals na may 8-5 win-loss record na sinundan naman ng Senate Defenders. Mapapanood pa rin ng live ang triple-header game ng Liga ng Public Servants sa YouTube channel ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Muling pinatunayan ng popstar royalty na si Sarah Geronimo ang kanyang husay at talento matapos na mapabilang sa listahan ng paparangalan sa Billboard's Women in Music Celebration ngayong taon. Paparangalan si Sarah Geronimo bilang Global Force Awardee, isang popstar royalty sa 12 mga kababaihan sa music industry na kasama ring bibigyang parangal. Kabilang na si Karol G, Kylie Minogue, Victoria Monet, ang K-pop group na New Jeans at iba pang artist. Gaganapin ang awarding sa Los Angeles, California sa darating na March 6. Mapapanood rin ito sa website ng Billboard isang araw matapos ang awarding ceremony. Ginawara ng Wish 107.5 ng Innovative FM Radio Broadcasting Award sa ginanap na 9th Platinum Stallion National Media Awards ng Trinity University of Asia. Dahil sa kakaibang konsepto ng FM station, naging daan ito para mahikayat ang mga kabataan na muling makinig ng radyo. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Sa pambihirang pagkakataon, muling nagtipon ang iba't ibang personalidad na itinuturing na mabuting ehemplo sa mga kabataan ngayon sa larangan ng media. Sa ginanap na 9th Platinum Stallion Media Awards sa Trinity University of Asia, binigyang pagkilala ang mga piling individual at media company dahil sa kanilang impluensya sa mga estudyante at sa komunidad. Platinum Stallion goes to Wish 107.5 Bus. Ginawaran ang Wish 107.5 ng Innovative FM Radio Broadcasting Award. Very delighted. Actually, it's not an individual award, which is all the more sweeter because it's a collective team effort. As one family, as one collective unit, we get to carry out the plans and innovations of our president and CEO, Kuya Daniel Razon. And knowing that guy, the reason why we are on top of the game is because of his intellect and innovation. So this means a lot as well because mga estudyante and yung faculty members are nag-decide. So, you know, they're very credible and we value their critical comments and ang kanilang recognition sa ating station. Dahil sa inobasyon ng FM station, muling nagkaroon ng koneksyon at interes ang mga kabataan para makinig at mapamahal sa radyo sa pamamagitan ng digitalization. Kasi before, di ba, naging halos irrelevant na ang radyo. Pero ngayon, dahil sa ginawang platform ng Wish 107.5, nagkaroon po ng parang nakakonect po ulit yung mga kabataan doon sa platform ng radyo. Dahil nga ang mga kabataan, lalo na ngayon, ay hindi lamang nakikinig sa radyo. Meron din sa YouTube, di ba, sa Facebook. So napapakinggan din itong radio station na ito doon sa mga platform kung saan nakakasabay yung mga kabataan ngayon. Mula sa pamosong Wish 107.5 Bus at bilang nangungunang FM station sa YouTube na ang hatid ay entertainment, nais ng Trinity University of Asia na maging inspirasyon ang Wish 107.5 ng mga kabataan para maging innovative.
Wish 107.5 is basically helping us through the inspiration given to our students through the Wish Bus, which is basically a very innovative form of bringing entertainment through a mobile FM station. And I think Wish Bus is a very good inspiration to our students to keep on innovate and keep moving the changes and challenges of the new media. Sa kasalukuyan, mayroon ng mahigit 14 million subscribers ang official YouTube channel ng Wish 107.5. Tuloy-tuloy din ang pinakabago nitong campaign na Uncharted para mabigyan ng pagkakataon ang rising and independent Filipino artists na ibahagi ang kanilang talento at musika. Sa panahong patuloy na nagbabago at lumalago ang teknolohiya at social media, asahan na mananatili ang Wish 107.5 sa adhikain nitong maging instrumento sa pag-abot ng pangarap ng mga Pilipino at makatulong sa kapwa sa buong mundo. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Dating trabahante umano ni Apollo Kibuloy, may mga akusasyon din kina former President Rodrigo Duterte at anak na si Vice President Sara Duterte. Vice President Sara Duterte mas nais pagtuunan ng pansin ng trabaho kaysa mga akusasyon. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang Pilipino. Lisensya ng SUV driver na sangkot sa road rage sa Subic, sinuspindi na ng Land Transportation Office. Baka tayo bang ganyan? Magical floats ilan sa mga abangan sa Grand Floats Parade sa Flower Festival sa Baguio City sa linggo. Of course, kailangan at least 80 to 70% to 80% ay made of flowers, no, yung kanilang float para talagang pleasing sa mata ng ating mga viewers na talagang dadalo para sa ating highlights. Hamas binigyan ng March 10 deadline ng Israel para palayain ang natitira pang mga bihag. We cannot leave a quarter of Hamas's terrorist battalions intact. No one would do that in the case of fighting ISIS. You wouldn't leave a quarter of ISIS intact in a defined territory. You wouldn't even think about that, and you didn't. America finished the job with its allies. We will finish the job here with our brave soldiers. Mga kongresista kwenestyon ang pagkadawit ng House of Representatives sa usapin ng kudeta sa Senado. Bakit pag nag-aaway-away po ang Senado, kami pa rin po ang may kasalanan? Wala naman pong kinalaman ang House of Representatives sa gusto ng Senado in terms of their leadership. Pagsasampa ng environmental case laban sa China dahil sa umano'y paggamit ng cyanide sa Baho de Masinloc, pinag-aaralan. Their intent to file a case against China. If we feel that there is enough ground to do so, we will. Index-based system o automatic adjustment sa pagbibigay ng ayuda sa mahihirap. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DSWD na pag-aralan. Pagbibigay ng ayuda sa minimum wage earners, inayunan din ng ahensya. Inatasan niyang pag-aralan namin is paano wag mag-diminish or mabawasan yung halaga ng mga financial assistance or grants na ibinibigay natin sa ating mahihirap na kababayan. Pilot run ng revised senior high school curriculum. Planong maipatupad ng Department of Education sa susunod na pasukan. School year 2023-2024 sa mga pampublikong paaralan ngayong taon, maagang tatapusin para sa unti-unting pagbabalik ng June to March school calendar.
Ang target pilot natin for the senior high school curriculum is next school year. Next school year. So that's school year 2025 to 2026. So ngayon, ang ginawa po natin ay mag-i-end tayo ng May 31, pero mag-start pa rin tayo around July 29. And then slowly, i-move natin siya back until bumalik tayo dun sa normal na April-May break. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos nakipagsabwatan umano sa Estados Unidos para siya ay makuha o mapatay ayon kay Apollo Kibuloy. US Embassy kinumpirma na kasama si Kibuloy sa most wanted list ng FBI. Kung pababayaan po natin ang ganitong mangyayari ng mga dayuhang tulad ng Amerikano, CIA, FBI, State Department, US Embassy, gigipitin tayo with the connivance of our own President and First Lady and other members of the Congress. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun, kidnapping or assassination. Pagtalakay ng Kamara sa Economic Chacha na udlot, deliberasyon muling itinakda sa Lunes, February 26. All 309 members of Congress participate, and let us open the doors to everybody's ideas, opinions, suggestions, topics, violent reaction. Babaeng nagpapanggap na nagbebenta ng imported frozen meat online, arestado. Pero totoo talaga, hindi talaga siya nagbebenta. Puro picture lang ang pinapakita niya. World Health Organization nagbabala ng measles outbreak ngayong taon. The latest case numbers are more than 300,000 cases reported to WHO for 2023. That's an increase of 79% over the year before. Ilang malalaking politiko dadalo umano sa anti-Chacha rally sa Maynila at Cebu sa Linggo, February 25, ayon sa Philippine National Police. As of now, with regards to NCRPO, may estimate na tayo, but too early to tell, still monitoring. In Cebu, we were told may mga ibang politiko doon na nag-gather and still monitoring. But to our assessment, manageable naman. Kamara, pinayuhan na pagtibayin na lang ang bersyon ng Senado ng Economic Chacha. October deadline ng Senado para sa pagpasa sa Resolution of both Houses No. 6 na nanatili. Pag natapos na, mas magandang i-adapt na lang para walang gulo, walang away, at hindi questionable, at hindi na magkakaroon ng uncertainty. Nagastos ng gobyerno sa mga nahuling illegal POGO workers, umabot ng 35 million pesos. Yun ang talagang dilema namin dito once we operate against illegal POGOs o yung mga POGOs ngayon dito, kasi you have to feed them, you have to house them, and then even the deportation or the plane tickets yung gobyerno sumasagot. 14 na Pilipino na nirepatriate mula Gaza, nakauwi na ng Pilipinas. Yung mga naiwan sa Gaza, 14 sila, 3 pamilya, at nakarating na sila kapon. Sila yung huling batch na repatriate natin. So that means, isa na lang natitira out of the original 137. Apollo Kibuloy inaasahang haharap sa March 5 hearing ng Senado matapos matanggap ang sabina ayon kay Senator Riza Ontiveros. Inuudyok ko talaga si Apollo Kibuloy na humarap na sa Senado. Mga Pilipino na balak magtrabaho sa ibang bansa, muling pinalalahanan ng Department of Migrant Workers kasunod ang pagkakahuli sa isa na namang peking recruiter sa DMW compound sa Mandaluyong. Tanggapin na natin na bahagi talaga ng modus ng iilang illegal recruiter at rest assured nasasawata natin yan. Meron tayo, again, roving ang lahat ng security guards natin.
Pagdinig ng Kamara sa wage hike bill, hindi maapektuhan ng economic cha-cha deliberations. Hindi po natitigil ang trabaho ng Kongreso dahil sa usapin ng constitutional reform. In fact, ngayong Tuesday, magsisimula ho ang diskusyon ukol po sa wage hike. At unang US spacecraft moon landing sa loob ng 4 na dekada, tagumpay na naisagawa. Today, for the first time in more than a half century, the U.S. has returned to the moon. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Tito, Kapitulo 3, versikulo 14, na nagsasabi, "At pag-aralan din naman ng ating mga tao na manatili sa mabubuting gawa sa kagamitang kailangan upang wag mawalan ng bunga." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilalahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dalis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.